everyone! Welcome to Roy Marvin Cooking Lifestyle. Ito naman po ang inyong butihing kusinera magluluto sa inyo ng kambing. Ito ang kalderetang kambing. Una natin gagawin is isang kutsa natin ang ating kambing. By the way, ang ating karne is nahiwa na at nalinisan. Dito sa ating kawali, maglagay tayo ng mantika. Una nating gagawin is ipiprito muna natin ang ating patatas at saka ang ating bell pepper. Wala akong carrots kaya hindi ko na yan nilagyan ng carrots. Pero pag may available carrots kayo sa inyong kusina, pwede nyong lagyan. Ayan, i-golden brown lang natin ang ating patatas. Pagkatapos mag-golden brown, atin yan siyang hanguin at iset aside. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para always ma-notify sa ating mga newly uploaded recipe. After nating prito ang ating patatas, isunod natin ang ating red bell pepper. Pwede kayong gumamit ng red, green, and yellow kung anong available sa inyong kusina. Yan, after nating maprito is sinest aside muna natin ang ating patatas at ang ating sili. Tapos dito naman is isasangkot siya natin ang ating karne. Una natin is atin munang ginisa ang ating bawang, sibuyas at ang ating luya. Gumamit ako dito ng garangal para mas lalong matanggal ang kanyang lansa. Ayan, tapos nating masangkot siya ang ating mga sangkap. Isunod natin ang ating karne. Ayan, atin lang siyang i-stir pan fry para until change color para matanggal ang kanyang lansa. Ayan, imekos-mekos lang natin. Ganyan lang. Kasi yung iba pag malansa hindi kumakain. Kaya kailangan tanggalin natin ang lansa ng ating karne. Again, sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para always ma-notify sa ating mga newly uploaded recipe. Ayan, after nag-change color, nagdagdag tayo ng tomato paste. Pwede kayong gumamit ng homemade, yung ilalaga ang kamatis tapos i-blend. Pero mas mabilis ito ang ating ginawa. Ang ating tomato paste na lang. Galing pa yan sa all the way from Kuwait. Ayan. Ayan, atin lang yan siyang iganyan. Mekos. Pagkatapos natin yan siyang mekos, lagyan natin ng kunting water. At pakuluing bahagya. Pagkatapos nating pakuluin, atin yan siyang ililipat mamaya sa ating pressure cooker para mabilis. Dahil ang gamit natin is gasol. Alam nyo naman na mahal ang mga bilihin ngayon. Ayan. Bago natin ilagay sa ating pressure cooker, lagyan muna natin ng pampalasa ang ating laurel. Tapos sinunod natin ang ating paminta, ang ating MSG. Ayan, ating ground black pepper. Tapos, imekos-mekos. Naglagay din tayo dyan ng seasoning granules. Ayan, kumukulo na siya. Ngayon, ililipat natin sa ating pressure cooker para mabilis mulambot. Kasi pag hindi naman madalian, pag may uling or kahoy, pwedeng gamitan ng ganun sa klaseng pagluto. Mga 1 hour or 1 hour and a half. Sa pressure cooker is 30 minutes lang. Ang paggamit ng pressure cooker is kailangan ingat din.
Dahil pag hindi tayo marunong gumamit nito is talagang madidisgrasya tayo. Ang pag-time, by the way, ang pag-timer natin ng pressure cooker, pag nag-whistle na yung kanyang, yan, nag-umiikot-ikot na. Yan, umiikot-ikot na. Diyan, mag-timer na tayo, start ng 30 minutes. Ayan, after 30 minutes, atin tanggalin ang kanyang pressure sa loob bago natin buksan para iwas disgrasya. Ayan, malalaman natin pag wala ng pressure ang ating cooker is hindi na tumutunog. Ayan, bago natin buksan. Ayan, dahan-dahan lang ating pagbukas. Ayan, diba? Pagkatapos ibalik natin ulit dito sa ating kawali. Ang kawali is hindi na hinugasan dahil ibabalik naman natin ang ating karne. Iluluto natin dyan at dito lalagyan na natin siya ng asin. Huli kong nilagay yung asin kasi pag nilagyan na natin agad ng asin ang ating karne is matagal maglambot. Ayan, then nagdagdag ako dito ng prawns, dried dates ito or mga ayan, prawns. Then ilagay na natin ang ating patatas, ang ating bell pepper, tapos ating imekus-mekus at pakuluan lang natin ulit hanggang mag-sticky ang kanyang sauce. Again, sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para always ma-notify sa ating mga newly uploaded recipe. Ayan ang ating kalderetang kambing sa sarsa pa lamang is ulam na. Masarap ito, lalo na sa mga mahilig kumain ng mga kambing. Gustong-gusto na ito. Sa kambing ito ang most requested recipe pagdating sa kambing. Ayan. Ayan, sinimmer lang natin ng ilang minutes. Ayan, pagkatapos ng ilang minutes, pwede na natin itong ihain dahil sticky na yung kanyang sarsa. Pwede na nating ilipat sa ating serving bowl. Diba? Perfect na perfect ang ating kalderetang kambing. Ayan mga dibientes y amigas, luto na ang ating kalderetang kambing. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bon appetit. Thanks for watching. Hope you enjoy our recipe for today. Maraming salamat sa panunod. God bless and be safe all. Bye-bye.